Alden Richard, nahuhulog na daw ang loob kay Catherine Bernardo. Let's go! Nakapanghihinayang ito talaga pag hindi natuloy. Ay, ito talaga lahat tumakaya dito na yan. Tumakaya dito. At ito, huwag nating sasabihan ng anumang masakit na salita ang love team na ito dahil susugurin tayo ni Tita Daisy Romualdez. Ay, naku, sobre yun. Si Mama Daisy, maliitin mo na ang mga anak niya, si Tina Paner at saka si Danita. Huwag mo lang sisiraan si Alden Richards. Susugurin tayo. Grabe sila ni Catherine. Oo, grabe siya kinikilig daw siya dyan. Hindi. Ang una niyang sinabi, ako'y hanga, ako'y artista rin. Hanga ako sa mga artista hindi apektado ng kasikatan nila. Ako talaga, nakita ko na si Alden, nakilala ko na noong hindi pa siya sikat. Alam days, sa isang fiesta, sa isang show. Hanggang ngayong sikat na, wala siyang napansin na pagbabago. Marespeto pa rin, mababang loob. Talagang kaya sabi ni Mama Daisy, ay Kriste, sabihin mo lang yung mga naninira dyan, susukurin ko sila dahil. Di ba? Anong pili ni Mama Daisy sa'yo? Mahal niya talaga si Alden dito. Totoo yan. Tsaka puri niya si Alden at saka si Catherine. Swak na swak sila ha. Sabi niya, parang mabuting anak, mabuting kapatid, masisipag, mahal ang trabaho, hindi ba yayabang. Kaya kahit sino talaga manira sa kanila, kay Alden at saka kay Catherine, susugurin ko sila. Kaya naku, wag yung sisiraan yan. Lalo pag andyan si Tita Days. At saka tuwan-tuwa siya dahil siyempre nababasa din niya yung mga reaksyon na ang saya-saya palagi ni Alden Richards ngayon. Alam mo, may milagrong hatid ang pagmamahal. Yung paggising mo pa lang sa umaga, gusto mo agad sumikat na ang araw dahil gusto mo nang makita yung mahal mo. At saka lahat, at saka lahat ng maliit na bagay, big deal para sa iyo. Lumalaki. Diba? Paano ko magmahal? Ay, naku. Magkano? Magkano? Yun ang magandang tanong. Magkano ka magmahal? Hindi, pero iba kasi pagka nagmamahal yung malungkot na araw, may sinag pa rin ng araw yan para sa kanila. Yung paglubog ng araw, pagsikat pa rin ng araw yan para sa kanila, di ba? Makulimlim ang maghapon, hindi, sumisikat ang araw. Ganun talaga po ang nagmamahal. At ganun si Alden Richards ngayon. Dahil kay Catherine. At nakikita naman talaga namang nakapalibot sa kanila na iba rin ang ngiti ni Catherine. Ay, pagka nandiyan si Alden. At pinupuri siya na yung mga glamping pala ni Catherine. Tuwang-tuwa sila kay Alden. Supportive talaga. At saka, hindi ka magbibigay ng oras mong napakahalaga. Di ba, sikat na sikat ka, ang dami mong trabaho. Pero kapag ka gusto mong makita si Catherine, magdadala ka ng bulaklak at pagkain. Hindi mo gagawin yun sa isang taong hindi mo talaga pinag-uukulan ng espesyal na attention. Yes. At gusto masungkit ang matamis na Yes. At saka lahat nga ng mga nakapaligid doon Catherine, nakatutok lahat kay Alden pag dumating na si Alden. At syempre, kung marami nakatutok na boto, meron din naman naghihintay ng butas na masisili. Ayun na. Ay, naku. Mahihirapan na kayo. Wala silang maisisira. Lalo na kapag natuloy na talaga itong part 2 ng Hello Love Goodbye. At ako namiruya na naman ang pera sa takilya. Ewan ko na lang kung may masasabi pa. This is it. This is it, pansit. Ako, dahil nung magdeklara nga si Kuya Ipe, si Philip Salvador, na siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections po sa susunod na taon. Siyempre, hindi na siya ninigilan ng mga bashing, ng mga intriga, ng mga komento sa kanyang pagiging ama. Ano ang sinasabi, Wendell? Mga nababasa mong post. Naku, ito naman, pinutakpi naman si Kuya Ipe ng mga kontrobersiya. Siyempre, lalo na, sinasabi nila na, naku, ayan, tatakbo. Ano gagawin mo sa Senado kung ikaw manalo? Hindi mo mga masikasi ng pamilya mo, nakailang asawa ka na. Ay, gano'n. Nilabas nila yung mga asawa ni, yung mga nakarelasyon niya, na ilan naman nakarelasyon yun. Tapos nabibila ko ata mga 5. Tapos, kasama parang para sa isang Philip Salvador, parang kulang yung 5, no? 5 siguro yung alam lang natin. Tama. Pero marami tayong hindi alam. Ikaw naman, ano yung mga nababasa mo? Naku, ito, tatakbo ka. Tatakbo kang bilang senador, samantalang ang anak mo. Yung anak mo, hindi mo lagi pong ganun tumakbo ka na lang ng palayo. Dahil kung ang anak mo si Josh, hindi mo nabibigyan ng sustento, taong bayan pa kaya ang mapag-aaralan mong bigyan ng suporta. Parang ganun. Hindi pa po nagsasalita si Philip Salvador hanggang ngayon sa kabila ng mga issue na ibinabato sa kanya. Pero alam niyo po, kapag siya yung nagsalita, malilinawan din natin kung ano ba yung naging istorya nila ni Chris Aquino. Unang-una, Josh, ang apelyido niya ay Aquino. Kay Kuya Ipe nakalagay ang apelyido ni Josh noong ipanganak. Pero binawi ni Chris Aquino at sinabihan siya ng mami niya na dapat ay Aquino si Josh dahil hindi naman sila kasal. Na tama naman. Tama naman yun. Pero syempre, andun yung sakit ng loob ng isang ama na nasa pangalan na niya si Josh, binawi pa at ginawa pang Aquino mula sa Salvador. Correct. At alam naman natin ng lahat na siya ang tunay na ama. Oo naman. Di ba? Totoo Ano yan. lang ba naman yung apelyido ipagkakait mo ba sa tunay mong ama? Kaso, ganun nga ang nangyari. Kahit naman kay Bimbi, di ba? Di ba parang ipinagkait din naman kay James Yap. Matindi pa nga yung kay James Yap. Nagharap sila sa husgado. Nagkaroon ng mga usapan na sa ganitong araw ay po pwedeng bisitahin
parusahin mo at kunin Oo. ang anak mo sa poder ni Chris Aquino na ginagawa naman dapat ni James Yap, di ba? Pero nung bandang huli na, pagka tumatawag siya doon sa yaya ni Bimbi, ang sinasabi, ay sir, may nauna na pong commitment si ma'am, mag-out of town po kami. So, kahit gusto pa ni James Yap na makasama si Bimbi, hindi rin nangyayari dahil hindi ipinapairam. Oh, Diba? nakakalungkot lang nakakalungkot para kay Bibi at saka kay Josh kasi hindi nila naranasan ang magkaroon ng isang ama, Kumpletong Oo. pamilya. ang pamilya. Totoo yan. Nakakalungkot. Kaya sabi nga nila, kahit gaano ka pa kayaman, yung mga anak, di ba? Mhm. Kahit gaano pa kayaman ang pamilyang pinagmulan mo, meron pa rin kulang at kulang kapag hindi buo ang iyong pamilya. Tama. Di ba? Correct. Parang napagkaitan sila ng Oo. pagmamahal ng isang ama. At saka nung mga panahon na yun, hindi sila pwede magsalita. Yung dalawang ama na yan, si Felix Obrador at saka si James Yap. Kasi di ba, knowing Chris Aquino, di Hindi, ba? at saka noong nanumpa sa pagkapangulo ang namayapang si Noy. Noy. di ba? Si Pinoy. Oo. Di ba hindi na nga siya isinama dahil Oo. dahil alam mo na sila na lang magkakapatid ang Tama, nagkaroon. oo. Kumbaga, marami rin ipinagdamot sa dalawang ama ng nina Josh at saka ni Bimbi. Hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong maging tatay. At ang tanong, binigyan niyo ba ng pagkakataon na maging Oo. ama ni Josh si Kuya Ipe? Hindi chap. Parang wala. Ah, yun eh. Kaya yung ano po, yung mga komento na, kung yung anak mo nga, hindi mo naaasikaso, gusto pong asikasuhin, sigurado yun. Ay, oo naman. Dugo yan eh. di ba? Pero Mm-mm. hindi binigyan ng pagkakataon. Pagkakataon. Kahit naman si James, di ba, yun naman ang kanyang Ay, oo, nilalang. yan naman ang ano niya, na kailangan si Bimbi. Kung pwede, May di ba bang- pinag-usapan nga nila na mag-hati-hati. Sa korte yan, Sa sa korte, korte yan. oo. Mm. Pinag-agat na nagsapat hati. Pero hindi din nasunod yun eh. Hindi natupad. Oo, Kaya, hindi nasunod. kumbaga, meron din sa end ni Chris na kinapos siya ng pagbibigay ng pagkakataon sa dalawang tatay ng dalawang niyang anak. Ganun yun. Naku, pwede bumalik ngayon si Kuya Ipe sa mga nagsasabing pinabayaan yung anak, hindi sinustentuhan. Eto na ang kwento ni Kuya Ipe, antayin na. Ang malinaw lang kasi sa atin, totoo naman eh, na hindi naman nagpapadala ng sustento si Kuya Yun. Ipe. At inaamin Ay, niya oo naman. naman, sinasabi niya. Inaamin niya naman kasi nga sabi ni Chris, kaya niyang palaki ng siya lang si Josh. Oo. Parang ganon, di ba? So, gustuhin man niya, may harang. Tama. Parang oo. ganon. Kaya hindi dapat isumbat na kung yung anak mo nga eh, di ba? Oo, Parang Hindi ganon. mo sinisisunod. Correct. Oo. Ang taong bayan pa ba, matutulungan mo? Kaya Parang ang magda- sakit naman nun. Kaya magdahan-dahan din ang mga bashers sa Oo. una kasi hindi nyo alam ang tunay na nangyari. Tama. Wala Buong silang istorya. alam. Wala silang Buong alam. istorya. Oo. At saka, siguro naman kung ikaw ang tatay ng anak ni Chris Aquino, sisikapin mo talaga na maibigay ang nararapat knowing Chris Aquino na ang dila ay walang garter. Ay, oo Diba? naman. At yun namang mga panahon yun, inuulit natin, wala naman talagang trabaho si Kuya Ipe. Isa kayo. Oo. Pero nung magkaroon na, andun yung pagtatangka, pero inilalayo. Ganun Yun lang. ang yun. nakalungkot. Yun Diba? mahirap talaga. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon eh, yung tatay na hindi nagsusustento ang may kasalanan. Yes. Diba? Ganun. Iba yung tahasan na hindi talaga nagbibigay. Yung kahit kalampagin mo na, manawagan ka na, nagkortehan na kayo, hindi pa rin nagbibigay. Iba yun sa hindi nabigyan ng pagkakataon. Diba? Malawak. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.